Babalik po muli ang Straight from the Word kasama ang inyong lingkod, Sara Lagsak Arsenio at si Pastor Donato Santiago. Nako mga lightmates, ito na nga pinag-uusapan natin ngayong araw na ito ang patungkol sa road rage. And for this month of April, meron po tayong panibagong topic series. Pag-uusapan po natin unwavering humility. Ayan, paano ba natin ipapractice itong meekness, humility, kababaang loob sa kahit anong issues ng buhay natin. At ito na nga, kasama dyan para sa ating episode 1, paano nga ba maiiwasan ang road rage? Ayan, ako kapag usaping road rage, kaya mo bang palampasin yung iyong kapatid na naka-offend sa'yo sa gitna ng daan, sa gitna ng kalsada? I believe at some point of our life, lahat naman tayo minsan nag-commute, minsan lang sumakay sa kotse at talaga namang bumiyahe. Paano ba natin papanatili na malamig ang ating mga ulo sa kabila ng napakaraming stressful situation sa ating paligid? Pag-uusapan natin yan. Kanina nga, tinanong natin yung mga lightmates natin, ano ba yung mga stressful situation na ating pinagdaanan sa gitna ng traffic. Comment niyo yan mga lightmates, we wanna hear it from you at mamaya po sisikapin natin basahin ang lahat ng mga yan. Ako, ito na nga pa, simulan na natin itong ating talakayan, no, napag-usapan na natin kanina, yung nag-viral na video, no, paano po ba natin maiiwasan na maging bahagi ng road rage at maging viral, kagaya nito nga napanood nating video sa social media pa. Well, katulad na sinabi ko kanina, no, napakahalaga na bago pa umalis ng bahay ay manalangin muna. No? Yeah, that's true. At kuminsan, yung nakapanalangin ka na sa bahay, yung nahawak mo na yung manibela, mananalangin ka uli, no? Para talaga namang ang Diyos ang gumabay sa atin, no? Sa paglalakbay. At hindi talaga natin maiwasan na maka-encounter tayo, no? Ng mga kulang ng disiplina ng mga motorista sa daan, yung ikakat ka, biglang mag-break, may lalabas, may magmumura, no? Pero hindi naman dapat gantihan. At maganda rin sa lagi tayong may baon sa salita ng Diyos. No? May binanggit dito no, sa Kawikaan, Kabanata 15, Lightmates, talatang 1. Ang sabi po dito, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit lalong nakapagpapagalit ang pabalang na sagot. No? Kaya yung pananalita rin dapat kung sakali man may ma-encounter tayo na ganyan, mataas ang boses, so bababa lang tayo, pakita natin yung pagpapakumbaba at kung tayo may mali, siyempre mauna na tayo mag-sorry, no? Pero may mga ilang tips lang tayo, no, paano maiiwasan ang road rage. Let us exercise the virtue of humility, like made sana, no? Mahalaga ang humility. Pag sinabi natin ang unwavering humility, nabanggit kanina, ibig sabihin po niyan is a consistent, steadfast, and unshakable attitude of humility that remains strong no matter the circumstances. Siguro sa akin, kung talagang yung tao ay puno naman talaga ng humility, hindi nahahantong ho sa ganyan, wala pong away sa daan kapag ang mga driver ay pinaghaharian po ng humility, no? Naghahari sa kanila yung humility, and humility is one of the fruit of the Holy Spirit. Why humility is important, no? Why is humility important? Bakit mahalaga po ang humility? Una, humility is a foundational virtue that shape our character, no? Yung relationship natin, at yung pagkatao po natin, no? Ano po yan, basic foundational virtue na napakahalaga to shape our character, no? It strengthen our relationship with God, no? Kasi pag meron tayong humility, inaamin natin mga lightmates na tayo ay kulang, tayo ay may mga kahinaan, kailangan natin ng tulong ng Diyos, no? At siyempre, ang isang humble na person is willing to be corrected, no? May binanggit din of course, alam natin that God opposes the proud, no? But yung biyaya naman ng Diyos ay inilalaan niya sa taong mapagpakumbaba. Sabi ng James chapter 4 verse 6, mga lightmates, God opposes the proud but give grace to the humble. At importante ang grace sa lahat ng journey ng ating buhay, lalo na sa pagmamaneho diyan po sa karsada. Pangalawa, bakit mahalaga ang humility? Humility leads to inner peace and self-control.
Kita nyo, pag may humility, it leads us to inner peace and self-control. So, pag may self-control ka, siyempre may emotion, nagagalit ka, pero dahil meron tayong humility, yung humility nakakatulong para i-exercise natin yung tinatawag na self-control. No? Nananatili kang kalmado at nakokontrol natin yung ating emotion sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. No? Kaya napakahalaga yung humility. Kanina, binanggit ko na yung Proverbs 15 verse 1. No? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Makakagawa lang nito yung mga taong talagang meron tinatawag na humility. Pangatlo, bakit mahalagang humility? Humility strengthen relationship, no? With other people. Nagpaparaya ka eh. Pag meron kang humility, magpaparaya ka, ikakat ka, sige po, daan po kayo. No? Hindi yung ikakat mo rin siya. Hindi ka nagre-retaliate because of humility, no? Hindi tayo nag-retaliate do sa ginagawa sa atin na hindi maganda. Kung may mga pambabastos man o may mga narinig tayong hindi maganda, hindi tayo pumapatol, no? Hindi tayo nagbabalik ng masasamang salita because of humility. So it allow us no to listen, apologize and forgive, no? Ganun yung humility. Sabi nga na Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle, be patient, no? Bearing with one another in love. Apat lang naman to, humility help us grow and learn, no? Sa tagal natin na sa tagal po natin na nagmamaneho na yung mga driver, alam naman na natin yan. Kumbaga araw-araw na ay nakakasalamuha natin ang iba't ibang mga motorista, may mga driver naman na talaga namang marespeto sa kapwa niya driver. Pero naman talaga iba hindi, parang laging nagmamadali, ikakat ka, wala siyang pakialam, gigit-gitin ka, kahit nasa tamang linya ka, papunta ka na sa toll gate, no? Para magbayad ng toll fee, sisingitan ka pa, may mga ganun po. Tapos minsan ay bubusinahan ka pa, nasa likod ka, iilawan ka, alam naman nilang traffic dun sa harap at di ka pwedeng magmadali. At siguro minsan papayagan natin na tayo mauna at pagkatapos sila naman yung iilawan natin, no? May mga pagkakataon na ganoon at marahil dahil nga sa tayo ho ay may kakulangan din po talaga. At pag naharap tayo sa ganitong mga sitwasyon, pwede rin tayong magaya sa iba kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo hihingi ng gabay sa Panginoon, no? Sa akin, in a nutshell, pinaka mabisang sandata, no, sa ganyang mga sitwasyon talaga pananalangin at salita ng Diyos. Pag tayo babad sa panalangin and we are immersed, no, sa salita ng Diyos, may baon-baon na tayo, puno na ng salita ng Diyos ang ating puso, ang ating isip. Kahit maharap tayo sa ganyan, alam mo, hindi tayo papatol no, sa mga ganyan, ano. Hindi tayo, kasi sila man ang may kasalanan o kung tayo magpag-alasasgan tayo ng forgiveness, kung sila man, hindi para makipagbabag, no, makipagtalo sa kanila. Remember, no, lahat tayo mga Christian, na, of course, humility reflects Christ's character because the ultimate example of humility ay ang Panginoong Jesus. No? It reflects God's character sa buhay natin. Huwag natin hayaan mga lightmates na masira ang patotoo. No, dahil lang sa ganitong mga sitwasyon, no, na may ganito po talaga. At di natin maiiwasan yan. Umiiwas ka man, pero may mga tao talaga na sabihin na natin yung totoo na hindi ganon ka-disiplina, no? Kapag nasa gitna ng karsada. Ano ngayon ang gagawin mo? No? Alam mo, pas napakahalaga ng integrity No, alam mo, ako sinasabihan ng asawa ko na, okay, sige, sila yung may kasalanan, sila yung mali, no, kamote rider sila. Pero, kapag ikaw ay nag-retaliate, ikaw ang talo. No? They have nothing to lose. Ikaw, napakalaking bagay yung mawawala sa'yo kasi unang-una yung patotoo mo. No? Napakahalaga kasi ng integrity. Sabi niya sa akin, what if one time, nagbaba ka ng bintana, tapos nag-retaliate ka, hoy, ganyan na. Magugulat ka, sabihin niya sa'yo, ay, ganyan ka pala, lightmate Sarah, viewer mo pa naman ako ng straight from the word. Ano ngayon ang gagawin mo? No, ay, ganyan ka pala, nagsisimba pa naman ako sa church ninyo. Di ba, asawa mo, pastor? Diba? Yeah. So,
ang laki ng mawawala sa'yo, lalong-lalo na yung patotoo mo, at talagang pati yung pagiging Kristiyano natin at yung pangalan ng Panginoon ay nahihila natin at nadadamay natin dahil sa ating hindi naging magandang patotoo sa gitna ng kalsada. Imagine mo yun, no? So, lugi ka talaga. Lugi ka talaga kapag pikon ka. Sabi nga nila, ang askarte laging talo. Ayan. Kaya, naku, magbaon ng mahabang pasensya kapag nasa gitna ng kalsada. Di ba, Paz? Magkaroon tayo ng pusong mapagpasensya at mas piliin natin ang kapayapaan kesa makipagtalo sa ibang tao. No? Sabi nga ng Roma, Kabanata 12, no? Hanggang talatang 18, huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. So magparaya at tayo po ay magkaroon ng talagang mapagpasensyang puso at mas piliin natin ang kapayapaan at huwag tayong makipagtalo, no, sa ibang motorista. At again, lagi naman alam mo, parang lagi ako sinasabihan ng tatay ko si Papa Joel. Sabi niya lagi sa akin, bantayan mo yung bunga mo. Lagi niya ako nare-remind ng fruit of the Holy Spirit. No, kasi dun sa mga nabanggit na yon na fruit of the Holy Spirit, talagang pagdating sa self-control, no, mabilis kasi talagang pumitik at uminit yung ulo ko, lalo na kapag may mga nangyayaring injustices o kaya naman, ay alam mo yun, yung nilalamangan ka, yung gano'n. Halimbawa, sa pila na lang, biglang sumingit, no? Ayoko ng gano'n, no? Kumbaga parang, kung ano yung tama, dun tayo, no? Correct. Lagi akong nire-remind ng papa ko, no? Okay, na-prove mo nga yung point mo, pero ang ending naman, nasira naman yung relasyon ninyo, o kaya naman, pumangit naman yung testimony mo. Diba? Ano mas pipiliin mo? So, yung fruit of the Holy Spirit, napakahalaga nun. Yun yung lagi nating ilagay sa utak natin every time na tayo ay babiyaro, kahit saan man tayo pumunta at dalhin ng ating mga paka. So, ito na nga, Pas, no? Alam naman natin na kapag may mga singit ng singit, talaga naman may mga injustices na nangyayari, no? Kahit nga lang sa gitna ng kalsada, sa traffic, talagang, minsan, alam mo yun, mauudyo kang gumante, mapoprovoke ka. Ayan. Paano po ba natin iwasan yan? Paano po ba natin maiiwasan na tayo po ay gumante at malagay sa mga ganong klaseng sitwasyon? O di, sundin natin yung salita ng Diyos. Sabi nga, huwag magigante. Diba? Simple lang. Pero alam mo, mahirap yung sabihin natin, minsan madaling basahin ang salita ng Diyos, pero yung ikabuhay mo, i-apply, hindi ganun kadali, like Maid Sarah, no? Gusto ko lang basahin, yung bunga ng Espiritu Santo. Napagtanto ko, kapag ang bunga ng Espiritu Santo ay talagang naghari sa puso ng lahat ng mga motorista, walang away sa daan, like Maid Sarah. Bakit? Ano ba ang bunga ng Espiritu Santo? Ang bunga po, like mates, ng Espiritu Santo ay nakasulat po sa aklat ng Galatia, Galatia, sa Galatians chapter 5, no? Beginning verse 22, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag may pag-ibig, nandun ang pag-ibig, may kagalakan. Kung saan nandun ang pag-ibig, may kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, lahat nandito ang sagot, mga lightmates, no? Pag meron tayong bunga ng Espiritu Santo, meron tayong kahinahunan, may pagpipigil sa sarili, andun ang kabaitan, kabutihan, katiyagaan, kapayapaan, kagalakan. Pero pag wala ito, talagang kahit Kristiyano, talagang makikipagbabag dyan sa karsada. Bet ang tanong, paano to madidevelop itong bunga ng Espiritu Santo, mga like-mates, no? Paano to madidevelop sa ating mga buhay? So basically, una, dapat stay connected to God, no? Talagang maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Huwag tayong tumigil na kilalanin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay at huwag nating kakaligtaang basahin ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa, no? Spiritual food, ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang i-shape yung karakter natin, no? Pag tayo ay grounded sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, doon po ma-develop ang bunga ng Espiritu Santo. At pagdating sa ganyang mga sitwasyon, doon natin ngayon i-exercise, no, ang
ang fruit of the Holy Spirit. At dahil meron tayong fruit of the Holy Spirit, meron kang kahinahunan, kabutihan, kabaitan, self-control, walang away sa karsada, Lightmate Sarah. Tama. Kaya, sinabi nga nila, minsan nahuhulog daw to, no? Nahuhulog yung bunga, no? Totally, siguro, yung concept lang na, yung self-control nawala, di ba? Ba't ba nangyayari yung mga ganong bagay? Kapag napapabayaan natin yung ating mga personal devotion sa Panginoon, pananalangin. Alam mo, pag grounded ka sa salita ng Diyos, ang Holy Spirit, napakabilis mag-remind, no? Anak, mali yan. Anak, hindi dapat ganyan. Dapat hindi ganun ang pananalita. Diba? So, ang Holy Spirit, ang ipapaalala lang ng Holy Spirit sa atin, yung salita ng Diyos na na-remain, na nabasa natin, na memorize natin. Kaya dapat, may baon-baon tayong sandata, no? Pag tayo'y babiyahe. Anong sandata? Dalawa lang yan, mga Lightmates. Sandata ng panalangin at salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang may kapangyarihang kumontrol ng ating mga emotions. No? Galit, siyempre. Ayan, ako magandang paalala yan sa ating mga Lightmates, Past Donato, no? Pero, alam niyo po, no, napakahalaga din talaga na every time na tayo ay babiyahe, bago ka bumiyahe pa lang talaga, ikaw ay nananalangin, no? At totoo yun, no? Kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay rooted ng Word of God, talagang, alam mo yun, malabo na ikaw ay ma-involve sa mga ganitong klaseng sitwasyon, no? Kasi talagang, mismo yung banal na espiritu yung maglilid sa'yo sa kung ano yung mga bagay na dapat mong sabihin, at kung ano dapat yung dapat maging respond natin dun sa mga sitwasyon na ating kinakaharap, 'di ba? So kapag talagang ikaw ay rooted ng Word of God at nasa sayo ang banal na espiritu, nagkakaroon ka talaga ng wisdom, no? Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaari mong pagsisihan sa dulo na makakaapekto sa iyong patotoo. Ayan. So, ayun, no, as basic as it may sound, yung devotion, Bible reading, Word of God, na maaaring basic, no? Pero sa totoo lang, no, basic na pero kinatatamaran pa, 'di ba? At yun talaga kasi ang susi, no? Hindi mo alam na yung mga bagay na kinatatamaran natin, yung pala yung dapat nating gamitin sa araw na yun para mapagtagumpayan natin yung mga challenges natin on that day. Tinamad kang magbasa at magbuklat ng Bible. Imagine mo yun, sasalang ka o pupunta ka sa isang labanan, sasalang ka sa isang gera na wala kang daladalang sanda. So yan yung sandata natin, yung salita ng Diyos. Tapos hindi natin binibitbit, hindi natin dinadala. Kaya ayan, lagi tayong talunan every day. No? Lagi tayong talo. Talo tayo pagdating sa kalsada, uminit agad ang ulo mo, nakapagmura ka, talo na agad. Diba? So, wag nating hayaang matalo tayo, no? Ipanalo natin si Kristo, mga Lightmates. Ayan. Tsaka, kung talaga naman tayo ang mali, wala tayong nating ipaglaban pa, mali na. Yung mga twiran. Tayo magpakumbaba, sorry po, nakatulog po ako hindi ko po sinasadya, hindi ko po intensyon. At malumana yung salita. Pagka ganun, walang away. Baka kahit nagalusan mo yung, dahil nakita yung humility sa'yo, sige, okay na ako na po magpapagawa nito, natuwa pa dahil napaka-humble ka. Pero yung alam mo nang malit, makikipagtalas-tasang ka pa, talagang walang uuwian niya, kundi Lightmate Sarah. Tama. Oo, iba't din talaga yung nagagawa ng kalmadong isip at puso at yung maayos na pananalita. Para lang yan yung kwento ni David at ni Abigail, no? Dahil mainit na yung ulo ni David at gusto niya nang patayin si Nabal, tama? Pero dahil pumasok si Abigail, no? Dahil naging matalino at kalmado si Abigail noong time na yun. Talagang na-remind si King David, no? He got back to his senses. So, ganun yung nagagawa ng kalmadong puso at isip, lalo-lalo na yung maayos na pananalita. Pero kapag, pinantayan mo yan ng init ng ulo mo din, ay naku, away talaga. Clash talaga yan. So, mag-asawa na nga lang, ganyan din, di ba? Pares kayo mainit ng ulo, away talaga. At gusto kong susugan yan, Lightmate Sarah, sabi sa Efeso, Kabanata 4, Talatang 2, maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa
bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Efeso, Kabanata 4, talatang 2, life mates. Ayan, ako Pas, no, marami tayo na pag-usapan ngayong araw na ito. Sa mga lightmates natin, no, bago kayo bumiyahe, mag-pray muna. At yung mga nasa biyahe ngayon at nakikinig sa atin, magandang paalala ito sa bawat isa. Lalo ngayon, April 1, baka may mga sumasahod ngayon. Of course, kapag sahod, alam naman natin, rush hour din yan. Lahat nasa mall, no? Lahat naman excited umuwi ng kanilang mga bahay. Maging paalala ito sa atin mamaya, lalo na yung mga babiyahe pa uwi. Tapos maganda siguro tapusin natin itong ating talakayan sa pamamagitan po ng panalangin. Kapag-pray po natin yung mga lightmates natin na maaaring minsan na-involve dito sa tinatawag na road rage, naging viral, at parang feeling nila wala na silang mukhang iharap sa kapitbahay nila, maging sa kanilang mga kanya-kanyang mga pamilya, no? Paano po ba maibabalik yung kanilang, maibabalik yung kanilang trust and confidence sa kanilang sarili, no? Ilan lang yan sa mga katanungan na isama natin sila sa prayer. Even yung mga lightmates natin na kahit saan sila magpunta, talaga namang iiwas sila ng Holy Spirit sa mga ganong klaseng sitwasyon. Samahan niyo po ako mga lightmates. Tayo po ay dumako sa diwa ng panalangin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu, ay inaalala po namin ang mga na-involved dito sa road rage na ito, yung mga pamilya na namatayan, panasugatan, Panginoon, both side, Lord, ang isa naman na nakagawa ni tinakulong, Panginoon, damay-damay po ang pamilya dahil po sa hindi na kontrol na galit at pananalita. Dalangin ko po na mag-intervene ka at hindi na po maulit yung ganitong mga situation, magkaroon po ng pagpapatawad sa isa't isa, magawa pong patawarin, kasi naman ng may pagkukulang, maaaring parehong may pagkukulang, maghari po ang pag-ibig at pagpapatawad at magkaroon po ng maayos na usapan, Panginoon, dito sa mga usapin po na ito, makialam ka po. At pagpalain mo rin ang bawat isa sa amin, pinadaas po namin ang lahat ng mga motorista, ng yung mga biyahe sa kalsada, Panginoon, na maging mahinahon ng bawat isa, maghari po ang kapayapaan, pag-ibig at ang bunga ng Espiritu Santo ay laging sumama sa buhay ng bawat isa sa amin at maiwasan po namin itong uri ng gulo dito sa pagbabayahe, lalo na sa gitna po ng mga traffic at iba't ibang mga sitwasyon sa pagmamaneho po sa kalsada. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na sa aming gagabay, papatnubay, na angking ko ang iyong kompletong proteksyon sa buhay ng bawat isa. Kung aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.